Isang maulang umaga sa inyo mga kasimple. Meron tayong bago o binili para kay Poti, no. Itong una, buksan natin. Natin baka ito nga yung inintay natin. Bali ano to dalawa to. Ito muna titingnan natin. Balik na balot. Good. Yun. So, ito, Honda na emblem. Yung pang grill, yung sa unahan. Kasi, di ba, naki-EK tayo. So, si Poti, walang ganun. Nung nabili natin kasi siya, wala na talaga siyang Honda emblem o logo. So, siyempre, dapat meron. Maganda rin talagang meron. Maganda rin wala, pero siyempre, nagsasama na rin tayo ng wala. Saka para alam agad kung anong kotse yung gamit natin. So, yan, ang ganda niya. So, legit naman. Meron siyang, pang talaga siya. Pang grill. Yan. Meron kasi siya, hindi siya basta sticker. So, hindi siya matatanggal basta-basta, May tornilyo kayo kasama. Wala, Pero pwede niyong lagyan siguro dito kung meron kayong panlagay, Oo. Ang problema, siguro kung sa dati na grill, kung merong nakalagay sana, yun, pwede. Kunin nyo yung tornilyo na. Hindi ko alam wala akong idea kasi parang may tornilyoan siya, may butas siya. Comment na lang kayo. Pero dahil wala nga ganitong kasama yung si Poti, so wala tayong makukuha ng tornilyo para dito. Mahirap din namang maglagay pa sa tornilyo, baka mabasag. Kailangan maliit lang na tornilyo na may washer siguro. So yan, maganda siya, Kung saan ko nabili, dito na lang, napin nyo na lang dito. Lalagay ko na lang sa comment section. Okay. O sa TikTok, nasa yellow basket. Yan. So yung isa, kunin ko lang. So ito yung isa. Makita ko na, bunutin ko na. Nabili ko lang din to online. Ito, kita nyo naman. NGK ang tatak na ito, ha. Mga paps. Isang NGK na high tension wire na pang EK. Or ano to, pang SOC. Kasi pag bibili kayo nito, merong, sa akin disclaimer lang. Dapat daw, yung nakuha ko lang yung ayon sa mekaniko na tropa, dapat daw pag bibili ka ng high tension wire pag Honda, dapat pang dock kung pang dock, pang SOC kung pang SOC. Ayan, magkaiba yon. So yon, ito binili natin ay pang SOC talaga, So ito, buksan natin. Ito yung laman. Apat na kulay blue. So yun, kasi yung nakakabit kay Poti, tama nga, malaki yung ganito niya. Pang pang ESI, sabi ng kaibigan nating mekaniko. Totoo naman, pang ESI nga. At hindi tayo mahirapan ng kabit kasi may number na siya. Number 1, number 2, number 3. So, yung haba. Para mangyayari, madali lang naman ang gagawin natin. Bunutin natin yung maikli. Hanapin natin yung maikli. Talpak natin. So, ganun lang. DIY na lang natin. So, kulay blue. So, dagdag angas kay, kay Poti. At dahil ginawa ko din doon sa yung 10 digits na tornilyo, pinaltang ko rin mga pinayuhan din tayo ng tropa naman natin sa Silang Cavite. Napaltan daw natin ng yung mga nuts natin kasi kinakalawang na maganda daw yun. Nagbigay siya ng itsura at sinerch na lang natin. Kaya pakita ko rin sa inyo. Iba na rin yung itsura na nakadagdag pogi din. Hindi nakalawang inyo tornilyo na makikita nyo na sa makina ni Poti sa engine bay. Yan So ito, magandang to. Kasi kailangan na natin palitan yung high tension wire natin. Isa yun sa nakikita ang dahilan kung bakit hindi maganda yung kuryente ni Poti. Nakapagpalit na tayo, di ba, ng spark plug. At yung pinalit natin, yung tawag dito, yung manipis talaga yung tip niya. Kaya lang, ewan ko pinayuhan tayo ng tropa nating mekaniko na mas maganda daw, ibalik ko doon sa makapal. So, tingnan natin. Kasi mahal din ng spark plug kung bumili ng mumurahin. So, gusto ko magandang Inuna lang natin yung high tension wire kasi alam ko dito nakaka-problema yung Kasi minsan, yung mga dalawang high tension wire natin, nakita ko doon, parang inaamag to. Nakakailang spray na nga ako So, at least, paltan na natin ng bago. Okay? So, mamaya, doon tayo sa engine bay ni Poti. So, ayan, punta natin na ulan dito. Buti, nambon-ambon na lang. So, ito ang kukunin natin. Una natin kakabit dito, yung emblem.
So, tatanggalin na lang natin to. So, wait lang ha. So, dahil screw na to, pinaltan natin kasi ito ng bago. Nabili ko rin to sa online. So, ganun na siya clip. Mataas. Itong sa akin kasi walang tornilyo, hindi na namin nilagyan tornilyo dito para madaling angatin. Kasi yung iba, nilalagyan talagang tornilyo yan dito. So, dito natin lalagay. So, buti na lang, tuyo to. Hindi binabasa to dahil ilalim. So, kunin lang natin yung lalagay natin. Yan. Center na ba mga chong? Ito natin, ito yung likod niya. So, dito talaga lulusot yung ano niya kasi hindi siya uubra pag dito. Dahil sagad na siya dun sa taas. So, ito na talaga yung pinaka-the best niya. Pag ganito yung style ng grill nyo, ganyan talaga yung magiging swak na dikit. So, ganyan po yung magiging ano niya. So, yan, no? Yun na yung sakto, no? So, gitna na siya. Lalagyan na natin siya mga kasimple. So, yan. Yan yung puti, yan. Ayos, diba? May emblem niya. Ay, kabit na natin. Bagay na bagay, no? Puntang-punta na siya. So, ngayon, nakakabit naman natin yung high tension wire. Palta na natin to. So, to. So, isa-isayin natin. Ito yung pinakamaikli. Hanapin natin yung pinakamaikli. Kasyo. Yung ano niya, kung nakikita nyo, yan, makita ko sa inyo. Parang, ano, parang may spring siya. Pang ESI daw to. Itong bago natin, itong pang EG, wala. Parang ano lang siya doon. Contact lang. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa, no? So yan, ganyan ang ginawa natin. Hindi tayo expert sa pag-aayos eh. Pero ganyan ang ginawa natin. So pasok siya, suabe. So siyempre kailangan madiin dito. Tingnan natin kung magiging maganda yung start niya. Hindi ko na mailalagay itong ano, wasak na kasi. Yan. So yan, ganyan na ang engine bay ni ano. Ni Poti. Ito yung pinalitan natin. Tayo-tayo lang. Yung cover, magandang palitan to ng kulay, hindi kulay. Kaya lang, mahal lang di kulay nito. Nasa around 5,000. Kaya siguro hindi na. Saka na yan, pag marami na tayong malalaan na budget para kay Poti. Importante, maayos. So, natural lang yung dumudumi yung makina ninyo kasi wala pa tayong takip sa ilalim. Meron ka rin nabibili aftermarket, pwede mo palagyan yung ilalim ng engine bay mo. Parang engine cover kagaya sa kabanda ko. Hindi, may iwasan na yung mga talsik na yan. Galing sa ano yun, sa gulong, sa ilalim. Kung gusto niyo may nabibili, mga 3 plus daw yun. Saka na tayo magpapalagay nun pagka may sakto na tayong budget. So ngayon, testingin muna natin kung mag-start siya na maayos. So yun na, unti-unti na nagbabago yung tsura ni Poti natin. Maganda na rin yung engine bay niya. Pasensya na, stock lang po tayo. Hindi po to, ano, nanbitek lang po kasi tayo. No? Pero masaya po tayo dahil kasi pang araw-araw naman po ito. So, at least, kakaroon na ng transformation unti-unti. Gumagawa po na si Poti natin. At ito nga, nakabili na nga tayo ng bagong fender. Hindi pala bago. Second hand na fender, salamat sa Kilabos. No? Yan yung shop nila. Yan, doon natin nabili yan. Legit, kung naghanap kayo ng mga parts out o pyesa ng Honda Civic, talagang legit dyan sa Silang Cavite. Kay boss. O, pwede kayo mag-comment. O, sa kanila. No? Tapos,
nakabili na nga rin tayo sa House of Custom ng brand new na bumper ni Poti. Siyempre, yung nabili natin na una sa kanila, itong Mugen Chin. Okay, so mas naikabit natin. At siyempre, yan. Honda ng Honda talaga siya, no? At least, kitang-kita na Honda ang ating si Poti, no? Kasi dati, wala talagang kahit ano, wala emblem. Mapapanong kotse kaya yun pagka hindi ka familiar sa kotse nito. So yun, abangan nyo sa sunod na vlog natin patungkol dito kay Poti. Ibabap nga natin to, DIY bapping lang. Ito si Dansky, at ito ang ating Honda Civic na EK si Poti. Rock on.